Sa ating pinag-aralan is Hall of Faith, right? Hall of Faith tayo series ngayon. Dahil napansin nyo, sa ating mga inaral na mga heroes of faith, sino ba to? Kalimutan, si Enoch. Diba? Si Enoch, kapatid ni Alpha, Si Enoch, grabe yung faith niya eh. He walked with God and then, ginawa siya ng bolang apoy, ni-rapture siya. Wow. Wow, right? Wow. Si Noah, grabe, no? Si Noah naman, 120 years na sumunod sa Panginoon, nagbuo ng ark. Like, sobrang laking ark. Like, wow, yung faith. Ayun yung winawa ko, wow. Di ko kaya yan. Then, Abraham, 70 years pinangakuan ng Panginoon. 70 years old siya na pinangakuan ng Panginoon na magkakaanak. Like, ang tagal. Lord, 100 na ako. Diba? Grabe paghihintay. Wow din yun. Wow. Grabe no, yung mga nangyayari. Tapos si Barak and Deborah. Grabe. Grabe ang courage ni Barak. And si Deborah naman, grabe yung pagiging firm niyang babae. Pagiging, ano ba siya? Judge. Judge siya, diba, that time, na pinili ng Panginoon. Wow. Pero this time, meron tayong aaraling, pangalan nito, character sa Bible na, sino to? Yeah, may dialogue ba to? May sinabi ba to sa Bible? Yes, promise na anak siya. Ano to? Diba, ganon. So, ay siya sino kaya makakahula? Si Isaac. Very good, si Isaac. So, si Isaac, isa siyang promised child, diba? Kay Abraham and Sarah. Meron akong isa-share. Merong isang pastor, para lang magets nyo, anong pinapoint ko? May isang pastor na share niya yung, sinashare niya yung experience niya nung nabaptize siya. So, that time, bata pa siya. Habang, di ba, yung pila-pila din, tapos, share mo, binago ka ng Panginoon. Di ba? Nung una, habang punta sa kayo, ninervous siya eh. Kasi nung una, dati akong addict. Binago ako ng Panginoon. Grabe, ilang years. Yung pangalawa, dati akong nakulong. Nakilala ko si Lord sa kulungan, tapos binago niya ako. Siya, Lord, bata lang ako. 12 years old. Ano i-share ko? Nagnakaw ako ng candy. Diba? So, anong point ko? Ang point ko is, hindi kailangan nung dramatic, pag nakilala natin ng Panginoon, hindi kailangan dramatic, cinematic, ano ba yan? Kung ano pa yan. Pag tinawag ka ng Panginoon, sa posisyon na yan, tinawag ka. Katulad nga nakaraan, na naaral natin, iba-iba tayo ng gift, iba-iba tayo ng faith, iba-iba tayo ng purpose, kung anong purpose na binigay, specific purpose na binigay sa'yo ng Panginoon, at iba-iba tayo ng buhay. Personality. Iba-iba tayo ng personality. So, ngayon, sino ba si Isaac na yan? Okay, ang title natin is The Hall of Faith, The Quiet Faith of Isaac. Kasi, ano bang impact niyan? Nag-bless lang naman ng anak yan, di ba? Parang ganun eh. Ayun naisip ko, ano ba yan? Wala kang sinabi yan eh. Parang ganun lang. And that time, Isaac, mahirap naman. Char. So, yun. Sino ba sa Isaac? Okay. Sa Isaac, yung pangalan niya, di ba, alam niyo naman, yung kay Sarah. Kay Sarah. Means he will laugh or laughter. Kasi, di ba, nung sinabing, Sarah, magkakaanak ka, bibigyan kita ng anak. Like, hello? Grang na ako. Yan. So, strength and accomplishment ni Isaac, he was a miracle child born to Sarah when she was 90 years old. 90 years old si Sarah and 100 si Abraham, ko daw nagkakamali. Tama, andyan pala. When he was the first descendant in the fulfillment of God's promise to Abraham. So, tama naman. Siya yung unang anak nagpangako ng Panginoon, hindi si Ishmael. Okay? Hindi siya pangako. Ginawa lang siya ni Sarah. He seems to have been caring and consistent husband, at least until his sons
were born. Actually, pag binasa mo yan, ang relationship ni Leah and Isaac is parang nonchalant and OA. Si Isaac yung nonchalant, si Leah yung, sana namatay na lang ako. Ganon. Dalawang beses ko nabasa yun nung sabi yung anak mo ganito, kambal. Sana namatay na lang ako kung ganyan. Tapos nung nalaman niyang papatayin ni Esau si Jacob, sabi ni Leah, sana namatay na lang ako. Ganon. Kung mag-aaway sila daw. Sa Isaac ka, chill lang. Patayan kayo. Joke lang. So, yan. So, he demonstrated great patience. Grabe, no? Yung patience niya. Basta, yun na yun. Weakness and mistakes. Under pressure, he tended to imitate his father and lie. Okay? May panahon, may time na, si Abimelech din, si Abimelech si Rebecca, sorry. Si Abimelech nagsinungaling si Leah, asawa ni Jacob, sorry. Si Rebecca pala. Okay. Si Abimelech nagsinungaling si Abraham and Sarah kay Abimelech na magkapatid lang kami. Ganun, 'di ba? Part 2. Repeat itself. History repeat itself. Go. Nag-lie din siya na kapatid ko lang yan si Rebecca. Diba? Parasang sinabi ni Abimelech, tsaka yung sinabi ni Abimelech kay Abraham, tsaka sinabi ni Abimelech kay Isaac na, magkakasala pa ako dahil sa'yo. Kasi si Abimelech, king ng Palestine, takot siya sa Panginoon ni Abraham. Kasi nakita niya mismo. So, next. He played favorite between his sons and alienated his way. Okay, favorite. Sino favorite ni Isaac na anak? Si Esau. Favorite ni Rebecca? Jacob. Sabi, dalawa lang naman sila. So, vital statistic where? The area called Negev in southern part of Palestine. Okay, palipat-lipat kasi sila. Pero sa Isaac, mas tumira siya sa Beersheba. Yan. So, occupation, wealthy, okay, tagapagmana. Yes, tagapagmana, wealthy livestock owner. So, relatives, parents niya si Abraham and Sarah, brother niya si Ishmael, wife si Rebecca, sons si Jacob and Esau. So, yung pinaka-keywords niya pag sabing Isaac, Sarah shall bear you a son, and you are to name him Isaac, laughter. Yan. I will sign my covenant. Okay, tandaan niyo, covenant or promise na anak or miracle child si Isaac with him forever and with his descendants. Okay, sa patriarchy, yung father is Abraham. Next, Isaac and Jacob. Okay. So, ang title natin ngayon, sinabi ko na kanina, The Power of Faith. Of the Quiet Faith. Lagi ko lang the power. Kasi quiet lang eh. Power of. The power of the quiet faith of Isaac. So, meron kang 3 points. The power of submission to God. The power of humility before God. The power of promises of God. Okay. So, di ako magbabasa ng verses. Kukwento ko na lang. Kasi ang haba. Ang haba. Okay, the power of submission to God. Noong time na si Abraham, sabi niyang Diyos, Abraham, punta ka sa bundok ng Moriah, tapos yung anak mo, si Isaac, ialay mo sa akin. Siyempre, Abraham yan eh. Diba, yung faith niyan. So, pumunta si Abraham sa bundok ng Moriah, kung saan tinuro ng Panginoon, and then, meron siyang kasamang 2 alipin, and then si Isaac. Sa Isaac, hindi siya necessarily na baby that time, toddler, hindi. Nung describe siya ng scholar that time, young man. Okay? Nung papunta na sila sa bundok ng Moriah, sabi ni Abraham, okay, sa 2 alipin, dyan muna kayo. Hintayin mo kami dyan, babalik kami. So, iniwan ni Abraham anong hayop yun? Yung iaalay nila, goat, something like that, sa Genesis 22. So, iniwan nila. Tapos ngayon, sa Isaac, sabi niya, lumakad sila. Sabi niya, Ama, sabagot sa'yo, bakit anak? Nagtanong sa Isaac, may dala po tayong sulo, panggatong, pero
Nasaan po yung tupang ihahandog nyo? Sabi ng sumagot si Abraham, sabi niya, anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog at nagpatuloy sila sa paglalakad. So, dati, sa mga verses na to, di ba, lagi nating iniisip yung point of view ni Abraham. What if yung point of view ni Isaac? Okay? Sabi, okay? Binigay sa kanya yung yung tawag doon, panggatong. Okay? Meron tayong panggatong, sulo. Okay? Iniwan mo yung iaalay natin. Anong iaalay kaya natin? Nasa isip niya, di ba? Pero anong ginawa ni Isaac? Sabi ba niyang, oh my gosh, tamak muna kaya ako. Di ba hindi? Hindi. Ang ginawa niya, nag-submit siya sa papa niya. Ako na to eh. Favorite to? Ako na to eh. Isaac. Nag-submit siya sa papa niya kaya hindi siya tamakbo. Hindi siya nag-isip ng, alis na ako dito. Hindi. Sumunod siya. Nung nagpatuloy natin yung verse na yan, sinabi, gumawa si Moses ng altar, nilagay niya na yung mga panggatong, tinali na siya. Hindi siya tamakbo, right? Hindi siya tamakbo. Nagtiwala siya sa papa niya, nag-submit siya. May tanong ako, may ganyan kaya tayong submission sa magulang natin? Kasi ako wala. Pero, di ako proud Katulad ni Gab, di ako proud, sabi ni Gab, ako din. Pero, yung submission ba sa magulang na kahit papatayin ako, may ganun ba tayo? Wala. Kahit hindi na papatayin. Kahit doon na tayo sa, anak, etong gusto ko para sa'yo. Etong course na to. Ayoko niyan ako yung magpapaaral sa'yo eh. Minsan, guys, lalo na sa magulang natin, kung ano yung sinabi ng magulang sa atin, ay hindi yung parang inaano sa atin ni Lord eh. Di ba nga, binigay tayo sa magulang natin, siya yung para nag-guide sa atin, yung parents natin, siya yung binigyan ng Diyos ng karapatan sa atin, ng authority, ng accountability. Actually, nung ako, wala kasi talaga, nung wala talaga akong pangarap. Sabi ko, Papa, hindi ko talaga alam kung anong gusto ko sa college eh. Kaya ako, psychology. Wag na. Magiging HR ka lang, ganun. Anong gusto mo para sa Lord? Nagpipray ako nun kasi wala talaga eh. Wala talagang pumapasok. Housewife lang. Wala talaga. Kasi Lord, nag-pray ako eh. Pero nung sinabi ni Papa, mag-engineering ka, parang, ito na ba yun? Pinag-pray ko din yun. Pinag-pray pa nga sa UST ako. Pero malayo, dapat agad. Pero pinag-pray ko yun. At nung pinag-pray ko, nag-engineer naman ako. Nung sumunod ako, nag-engineer naman. Okay na. Diba? Para ang doon, ginamit ako ng Panginoon, no? Sabi ni Papa, okay, mag-enroll tayo sa Bible school, pumunta tayo dito, okay. Ginamit ako ng Panginoon. Ayun yung sumunod sa, maraming beses, guys, na hindi ako nag-submit sa magulang ko. Alam niya yan. Maraming beses. At sobra akong nagsisi. Pero hindi ako katulad ni Isaac. Pero kung ganyan natin sa Isaac, si Abraham may submission kay God. Bigay mo yung anak mo. Tapos si Isaac may submission sa tatay niya. Pero ano nangyari? Pagpatuloy natin yung verses na yon. Nakita ng Diyos yung puso ni Abraham at buti na lang, dito makbo sa Isaac. Nakita ng Diyos, binigyan siya ng tupa ba yun? Tupa. Anong crab? Ram. Kala ko crab, sorry. Bingi. Okay, ng ram para ayun yung i-offer kay God. So, lesson. Isaac's faith began with quiet submission to a plan he didn't fully understand. He trusted that the God of his father Abraham is inherently good even in the face of death. So, nagtiwala siya alam ng lahat, pati si Abimelech, kung sino si Abraham at ang Diyos ng Abraham. Siya pa kayang anak na promise. Siya pa nakikita niya yan sa papa niya, kung paano si Abraham maging faithful sa Panginoon, kung paano si Abraham sumunod sa Diyos, nagtiwala siya.
nag-submit pa din siya. Yung legacy. Ay yung nakakatawa, no? Pag yung magulang natin is Christian na, tapos ako personally, kaya ako naging Christian, una, kasi nakikita ko kay Papa na yung pagbabago. Nakita ko sa magulang ko, ganito pala. Kay Papa muna. Ganito. Kay Papa, nakita ko, wow, ganito pala sa manod. Tapos, yun, nakilala ko ng pakunti. Kasi sinishare ni Papa sa akin lagi eh. Sinishare niya gabi-gabi. Nakita ko, natutulog ako, pinaganon ako. Pinapag-pray pala ako. Ganun. Ginaganon niya ako pag gabi na. Minsan tuwing umaga, pagkagising niya, upo siya sa kama ko, tapos nakaganto siya, kaya muni-muni siya dati. Kasi yung boyfriend ako. Joke lang. Umalis ka. Joke lang. So, yun. So, nakita ako, tapos, so, nakita ko yung fate ng magulang ko na gano'n na lang. So, syempre bilang anak niya, nakikita mo na, totoo nga kasi nakita ko mismo. So, nakita ko, napatunayan ko na faithful ang Diyos sa buhay natin. So, ayun. Sana, pag naging magulang na kayo, laging sinasabi ng magulang yan eh, mauunawaan nyo rin kami. So, parang ngayon, no, konti-konti, nauunawaan ko na sila kahit di pa ako magulang. Kahit gumagawa ako ng banyo script, nauunawaan ko na sila. So, ayun. Kasi minsan parang, ano ba yan? Ang KJ naman? Ito, ba yan? Ito kasi yung gusto ko eh. Bakit hindi na lang? Ba yan? KJ naman sa OA naman. Ito yung gusto ko. Diba ganun tayo sa magulang? Hindi, bawal yan. Kasi naman ang OA, di naman kami mamamatay pa. Parang ganon. Di, bawal kasi ako sumama sa, mga field trip. Kasi diba may bus na na aksidente. OA naman, di naman ako mamamatay. Ganun pa ako. Pero buti naman, di ako sumama. Di rin ako na aksidente ba? Sa bus. So, diba, ganon. Submission sa magulang at sa Diyos. So, what I'm holding on to so tightly that I am afraid to totally submit it to God's plan, fearing it might cost me too much. So, yun. Say, pangalawa, the power of humility before God. So, itong Genesis 26, nung patay na si Abraham at si Isaac na lang at saka si Rebecca. Diba nga, tagapagmana, Nepo baby. So, yon. So, one time, ito yung nagsinungaling siya ng una. Nagsinungaling siya na sabi niya kay Abimelech, di ko siya asawa, kapatid ko lang siya. Sabi niya, bakit ka nagsinungaling? Diba? Yung Diyos mo, pwede pa akong parusahan yan dahil sa'yo. Ganon. Dahil kilala nga ni Abimelech. At that time, parang umamin naman siya, natakot ako eh. Papatayin mo ako. Tapos, pag binasa natin that time, pinaalis ni Abimelech sila Isaac. Kasi, nung nakita ni Abimelech na si Isaac lumalakas, yung mayaman na sa mga livestocks, natakot siya na baka sakupin din siya. Kaya sabi niya, nainggit sila kay Isaac, tinabunan nila yung lupa yung well. Yung well, pinagkukunan nila ng tubig. So, sa kanila pala that time, sa panahon nila, nagdidig, naghukay ng lupa para magkakaroon ng well. Tapos dun sila, yung water nila sa mga lugar. Kaya pwede hindi kasi sila lagi yung lugar nila katabi ng, tawag dun? Stream? Ang Tagalog ng stream? Something like that. Ilog, ganon. Kasi, di-share tayo, anong lugar yan? So, ayun. So, nung nainggit sila Abimelech kay Isaac, kasi lumalaki na sila, dumadami sila, lumalakas sila, tinabunan nila yung lupa ng balon na hinukay nila ng mga alipin ni Abraham that time. Ngayon, sinabi ni Abimelech kay Isaac, umalis ka na rito dahil mas makapangyarihan ka na kaysa sa amin. Kaya umalis sa Isaac at nagpatayo ng tolda sa lambak ng Gerar at doon na nanirahan. What? Sa Isaac, umalis lang. So, umalis ka na din ito. Umalis siya at nagpatayo ng tolda. Hindi siya yung, bakit? Dito na kami nakatira eh. Diba? Hindi siya gumanon eh. Hello? Diba nga, mas lumalakas na sila Isaac sa kanya.
Mabilis ba magsalita? Agra-rap yan. So dahil nga mas makapangyarihan, lumalakas na sila, si Isaac kaysa kila Abimelech, why not na sakupin namin kayo? Di ba? Pero nung sinabi sa kanya ni Abimelech na, umalis na kayo rito dahil mas makapangyarihan ka na sa amin, natatakot ka, something like that, umalis na lang siya. May ganun pa tayong humility. Sa following sa unang verse niyan, alam mo ba, ang nakalagay doon, binibless ng Diyos sa Isaac dahil sumusunod siya sa kanya. May humility. And then, pagdating naman dyan sa bababa, sa verse 15, may humility pa rin sa Isaac. May ganyan kaya tayong humility na kahit mas magaling ako dito pero humble humility. Kahit na, meron ding time na minsan, pag tama tayo, minsan mas doon tayo parang pinapaglaban. Hindi, nasa tama ako di ba, ganon. Paano pa kaya? Pag nasa mali, di ba? Doon pa lang sa tama tayo, sobrang, hindi, dito ako lumaki, dito ako mamamatay. Di ba? Hindi siya gumanon Wala kasi, take note mayaman siya, makapangyarihan siya. Nasa kanya ang Panginoon. Kasama niya ang Panginoon. Why not ipaglaban? Kasi promise nga ako ng Panginoon Pwede na siyang gumanon Promise child, hello? Ba't ako aalis? Parang entitled ako. Hindi ganun. Hindi ako entitled. Hindi siya ganun, di ba? Pero si Isaac, umalis na lang siya kaysa magkaroon ng conflict. May ganun kaya tayong attitude, humility. Lalo na sa kapwa natin, hindi lang sa Diyos. Sa kapwa natin. Meron kaya tayong humility. Kasi minsan, di ba, pag mas magaling tayo sa Kanya, so galing ako sa'yo True to life. May isang experience. Di ba? Pag mas alam mo mas magaling ka sa Kanya, mas gagaling mo pa, ipapakita mo, mas magaling ako. Di ba? May ganyan tayong personality. May ganyan tayong mindset. Ay parang wala. Wow! Ang bait! Ang bait! Ang bait! So, merong time na nagkaroon ng issue here on church. Alam niyo yun? O, tama, alam niya. So, nag-usap-usap, kasama sila pastor. Hindi, kasi ganito ginawa niya Remember? Diba? Di ka na detailed. But, nung time na yon, pwede naman akong magyabang na, charot. Di ka, ba't ba kayo nang gugulo dito? Charot. Umalis na kaya? Parang pwede akong gumanon, di ba? Kasi, nanggugulo kayo, parang ganon. Tapos, tinatawanan ko na lang pag naalala ko. Tapos, ang pinaka-natutunan ko doon kasi, sige doon ako, nakakaya kasi kwento pa. Ang pinaka-natutunan ko doon kasi sa issue na yon, hindi kung sino yung mas tama. Hindi kung sino yung mas aping-api or victim, kundi maliwanagan at magkaayos, magkaroon ng peace. Sabi ko, bakit niya pinipilit na parang ganito siya? Bakit niya pinipilit na ganito siya? Pag tinignan mo naman, parang hindi. Pag tinignan lang namin At sinabi ko yan sa iba Wow, bayad. Di ba, magiging bias kasi. Sabi ko, ganito kasi nangyari, kuya. Sa church namin, ganon. So, nagbigay sila ng mga advice na, ganon, dapat din yun na pinatulan, dapat hinayaan nyo na lang. Pero mabuti na lang na nagka-usap-usap. Pero doon sa usap-usap, habang gumaganon, umiyak lang kasi ako habang gumaganon, sabi ko, okay, naisip ko na, okay, pag may conflict pala, hindi palagi kung sino yung mas tama, kundi isipin mo kung ano yung mas nakakaganda, kung paano magiging mas peace ang lahat. Yun lang.
Sana guys, walang mangyari dito sa atin yon ulit. Sana guys. Kasi sa ilang years na natin, alam ko na yung amoy ni Kent eh. Kailan, di ba magkakapatid na tayo dito? Diba? So, minsan, ako, humingi na ako ng sorry kung minsan tingin niya sa akin mayabang. Char. Kung minsan wala akong humility, guys, I'm so sorry. Ay, iyak yarn, joke lang. So, yun. So, yun yung pinaka-important natin sa lahat, may humility. So, lessons. Humility isn't a sign of weakness. It is the ultimate sign of strength. Isaac did not need to fight his neighbor because he knew God was his provider. Diba? Hindi ko na kailangan, okay, di na ako makikipagtalo sa'yo, Abimelech, aalis na kami. Kasi alam na Isaac, kung saan sila dalhin ng Panginoon, ibibless siya. Ibibless sila. Katulad ng ginawa ni Abraham kay Lot. Sabi ni Abraham, okay Lot, pili ka. There or there. Kung there, I'll go there. Ganon, di ba? At pinapili niya, okay, dito kami, diyan ka pala, dito kami. Pero ginawa, biniles pa rin siya ng Panginoon. Kasi hindi na kailangan, bakit dyan? Puro pag nakita mo kasi parang milk and honey, dapat dyan kami. Hindi eh. Sige, pili ka na. Sige, ikaw na. Ikaw na nga! Hindi siya gumana. Pili ka na nga! Hindi siya gumana. Sige, pili ka. Kung saan ka, dun kami baliktad. Kung saan ka, lihis kami. So, ayun. So, living an ordinary life without losing your faith and choosing peace over conflict takes deep confidence in God's sovereignty. Diba? Hindi na natin kailangan na sa maliit na bagay. Siguro tinignan lang ni Isaac na maliit na bagay, yung kay Abimelech. Pero, hindi mo kailangan yung faith, mag-compromise ng faith dyan. Hindi mo na kailangan, okay, sige, I know God is with me, ibibless niya kung saan ako pumunta, hindi ko na kailangan makipagtalo sa'yo, okay, alis. Parang gano'n yung nasa isip, bida-bida yan. So, gano'n yung nasa isip na Isaac na, di yun na kailangan makipagtalo, aalis na lang kami. Gano'n. May gano'n kaya tayo. Kung ako yon, palihim kunyari, alis kami, tapos paggabi, tulog na sila, papatay ko. Ako lang yon. Joke lang yon. Pero, pwede nilang gawin yan kasi malakas sila, makapangyarihan siya. Pwede niyang gawin yun kasi nasa sa kanya yung Panginoon. Pero, hindi yun yung kalooban ng Panginoon, alam niya. Am I willing to walk away from a conflict like Isaac did when the wells and trusting that God has already prepared a place for me? With wells. Where in my life am I exhausting myself trying to first my own security instead of resting in God's sovereignty? May ganyan ba tayo sa buhay natin na hindi kailangan ko itong magapagod ka pa, no? Hindi, kailangan dito ako sa sa lugar na to para kasi ako, entitled ako dito eh, parang dito ako nababalidate eh. Dito yung security ko eh. Hindi ako alis dito eh. Di ba nga, sabi ni Kuya Christian kanina, umalis ka sa comfort zone. Wow. Naisip ko din yan, dahil naisip ko rin yan kasi. Naisip ko rin yan sa akin. Nung sinabi ni Kuya Christian, ako din nung sa work ko, napamahala rin kasi ako sa kanila. Oo nga, ayaw nga nila akong umalis eh. Pero, di ako mag-grow doon eh. Di ako mag-grow legit. Di ako mag-grow doon kasi hindi siya yung parang hindi siya yung parang sa career ko na pero kung sa sahod lang, kung sa sa sahod okay, kung sa mga yung gagastusin, wala, ang gagawin ko na lang doon, matulog eh. Kaya di ako mag-grow kasi matutulog lang ako doon. So, ayun. Kaya ba natin na umalis sa conflict? Katulad ni Isaac. Okay, sa iba na lang sila nagdig ng well. Sa nilipatan nila sa Gerar. Trusting that God has already, okay, meron naman nila na place para sa akin sa Lord. Hindi ko na kailangan pagsisikin yung sarili ko dito. May ganun ba tayo? Kahit sa sa friendship, kahit alam mong iba sila
sa'yo, iba yung paniniwala nila sa'yo, iba yung mga friends mo sa'yo. I mean, hindi sila Christian, hindi sila niniwala kay God. And pinipilit mo yung sarili mo isiksik, hindi, bilang ako dito eh. Masaya dito eh. Kahit alam mong nakakompromise na yung faith mo. Willing ba kayo na umalis? Lalo na sa place na hindi ka naman belong. Hindi eh, hindi. Decision yarn. So, ayun. So, pangatlo, the power of the promises of God. So, alam naman natin yan, nung panahon na, ito si Isaac, ito si Jacob. Ayan yung time na, ibibless na ni Isaac si Jacob. Si Esau. But, narinig ni Rebecca, yung time na nun, narinig ni Rebecca. Ang ginawa niya, sinabi niya, kumuha ka ng ng hayop dyan, patayin mo. Sa livestock nila, patayin mo, tapos lulutuin ko. Tapos kumuha ka ng balat ng sheep, tapos ilagay mo sa braso mo para pag ginabakan ka na. Kasi that time, bulag na sa katandaan, si Isaac dyan. So, wala pala. Sa taas yan na verse. Sige, kwento ko muna. Noong time na yan, sabi, na ibibless na ni Isaac si Esau. Pero take note ko muna, favorite niya si Esau, ni Isaac. At favorite ni Rebecca si Jacob. Pero ang take note ko din, panganay si Esau, pangalawa si Jacob. Okay, yun. Okay, start ko na yung kwento. So, yun. That time, ibibless niya na mamamatay na siya, alam niya, malapit na ang kamatayan niya. Ibibless niya na si Esau. Tapos, sabi ni Isaac, si Esau kasi isa siyang mangangaso. And then si Jacob, sa bahay lang, sa tent. So, kung mag-iisipin natin taong bahay siya, then si Esau, hunter. So, ayun yung work nilang dalawa. So, sabi niya ni Isaac, mangaso ka. Tapos, favorite kasi ni Isaac, sa Isaac naman. Favorite kasi ni Isaac, yung niluluto ni Esau, yung pinatay niya sa pangangaso. Tapos lutuin niya yun, bibigyan niya kay Esau. Favorite niya yon, yung ginagawa ng anak niya na yon. So, sabi niya, mangaso ka. Pagtapos nun, lutuin mo, bigay mo sa akin, tapos ibibless na kita. Parang, ipapasok ko na yung inherit. Parang kumbaga sa atin, yung will and testament, pangalan mo yung ilalagay ko. Parang ganon. Sa generation natin. So, sabi ni Isaac, ni Esau, sige po, umalis. Tapos narinig ni Rebecca yun. Di ba favorite na anak niya si Jacob? Sabi niya, hindi pwede to. Yung favorite player ko dapat ang manalo sa dulo. Joke lang yun. Tapos, yun nga yung sinabi ko kanina, sinabi niya na, okay, Jacob, magluto ka. Mabalbon kasi si Esau, si Jacob hindi. Kasi makinis ba? Clear skin. Kasi taong bahay eh. Joke lang yun. So, sabi niya, maglagay ka ng balat ng sheep, tapos ako yung magluluto, kunyari ito yung napangaso mo. Tapos, binigay na. Ama, andito na po ako. Sabi niya, ha? Ang bilis mo naman. Sino ka? Sino yan, anak? Kasi bulag eh. Ako to, si Esau. Kaboses mo si Jacob. Magulang siya, hindi mo siya madadaya. Pag anak, alam niya kahit kambal, boses. Pero, lalo na yung distinction nilang balahibo, tapos yung isa clear skin. Diba? Sabi niya, bulag kasi siya. Kaboses mo si Jacob pero sige. Diba, sabi niya, kinakumain na. Ang sarap! Luto pala ng asawa niya. Ang sarap! Joke lang. Luto pala ng asawa niya, no? Tapos, ang bilis mo naman makapangaso, sabi ni Isaac. And then, nung binalas niya na, i-bless kita na, yan, ikaw yung magiging kapalit ko, magiging nepo baby. Magiging pangatlo sa patriarch. Wow. In short, binalas na siya na nagkakaroon siya ng pinakamadaming, mas lalago pa yung mga hari-arian, livestock, lupa, mga tao, alipin, lahat.
So after nun, maya-maya, sabi niya, Ama, si Iso, dumating na ako. Ito na yung niluto kong pansit. Ay, sabi niya, ha? Sino ka? Ako to, si Iso. Sino yung kanina? Narinig ni Isaac na, nung narinig niya na, ha? Ako po to, si Isaac, si Iso. Hindi po, ako po to, ako na to. Sabi niya, may pumunta rito kanina na sabi niya ikaw. Parang ganon. Non-verbatim. Sabi niya, hala, walang ganon. Tapos sabi niya, nang narinig na Isaac, nanginig siya nung hindi si Iso yung na-bless niya. Kasi big deal yon. Panganay si Iso, favorite niya pa, char. Pero pag panganay na anak, usually, dun sa culture nila, ayun talaga yung tagapagmana. Nung marinig na Isaac yon na hindi si Jacob, ay hindi si Iso, nanginig siya at sinabing, sino kaya ang unang nangasa o nagdala rito sa akin ng pagkain? Kakatapos ko lang kainin iyon nung dumating ka. Ibinigay ko na sa kanya ang aking basbas at hindi ko na ito mababawi. What? Pagkarinig nito ni Iso, umiyak siya ng labis. Sinabi niya, Ama, basbasan niyo rin po ako. Pero sumagot sa Isaac, niloko ako ng nakababatang kapatid mo at nakuha na niya ang basbas ko na para sa iyo. Sana. Pero may ibang plano ang Diyos. Maybe, tingin natin, deceiver si Jacob, but ayun ba yung promise ni God? Na magiging magpapatuloy ng bloodline? Siya ba ang chosen? Sa moving The Chosen? Si Jacob, hindi si... Kasi 'di ba, kung ako din naman, bukod sa favorite ko si Esau, panganay talaga siya sa kanya. Pero doon pa lang sa ipinagbili ni Jacob. Tama ba? Si Jacob ba yung bumili? Ay, yung grammar. Binili ni Jacob yung pagiging panganay ni Esau. Kasi sabi niya, nagugutom na ako. Sabi niya, gutom na ako, nagluluto si Jacob ng soup. Anya, ibigay mo sa akin pagiging panganay mo, papakainin kita. Sige na nga, ano pa yung pagiging panganay ko kung mamamatay ako sa gutom? Diba? Ayun yung sabi niya. Actually, nung nabasa ko doon palang, I knew it. Si Jacob talaga, yung mananalo. Wow, character yan. Pero alam ko si Jacob talaga. Kasi, ikaw palang panganay, pagbibili mo para lang dyan sa gutom mo. Di ba hindi? Magluto ka na lang. Paluto ka sa mama mo. So, di ba? But, hindi yun yung kalooban ng Diyos. Hindi si Esau ang kalooban ng Diyos, kundi si Jacob. So, why did Isaac still bless Jacob after he lied? Kasi after niyan, nagalit pa si Esau Sabi niya, hindi pwede to. Pag namatay si ama, papatayin ko si Jacob kasi hinagawa niya sa akin, diba? Ayun yung sinabi, verse 26. But then, narinig yun ni Rebecca, papaalisin niya si Jacob, papunta sa magulang niya. So, bakit? Bakit biniles pa din? Biniles niya ulit bago pumunta kay Laban, which is yung pinsan ni Rebecca. Bakit biniles niya pa din si Jacob ng pangalawang beses? Kasi sa Genesis 25 to 23, bago pa lang sila ilabas ni Rebecca, sabi ng Diyos, and the Lord said to her, kay Rebecca, 2 nations are in your womb. Bakit 2 nations? 2 nations, kasi yung isa, in the end, yun yung plot twist. Si Esau, pupunta siya kay Ishmael. Di ba alam naman natin kung sino si Ishmael? Kuya ni Isaac. Okay. 2 nations are in your womb, and 2 people from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other. The older shall serve the younger. Revelation na pala yun. Ayun na pala talaga yung... Alam ni Rebecca, di pa niya sinabi kay Isaac. Parang movie lang no? So, yun. So, why did Isaac still bless Jacob after he lied?
Isaac comes to recognize that God's sovereign will overrides human schemes and manipulation. Sa tingin natin na, hala, nandaya, naisip ko, what if will yun ni God na dayain niya si Isaac? Will yun ni God na dayain ni Jacob sa Isaac? Kasi ayun naman talaga yung mangyayari. Na yung brother ay yung older luluhod sa younger. Sino ba yung younger? Si Jacob. So, yun nga, doon sa 27:33, then Isaac trembled very violently and said, sino yun kanina, yung binabasa natin, sino yung nag-hunt, then who is then that hunted game and brought it to me? Yung pagkain daw, tsaka yung hinan, and I ate it all before you came, and I have blessed him. Sabi niya, yes, and he shall be blessed. Nahimasmasan na siya, okay, kung siya yung na-bless ko, malamang sa malamang, will ni God na siya talaga ang mabless. He trembled violently. He trembled. So, yon. Yung promise ng God, hindi natin, whatever happen, mangyayari talaga siya. Amen ba? Yung promise ng God sa atin, whatever happen, mangyayari talaga siya. Yes or, ay parang hindi. Parang ayaw nyo. Hindi, totoo, diba? Yung promise ng God, mangyayari talaga siya at mangyayari kahit anong mangyari sa'yo. Kahit sa tingin mo, Lord, hindi ito eh. Hindi ito yung nasa isip ko. Hindi ito yung nasa isip kong promise mo eh. Kasi diba sa Isaac, ang iniisip niya, ang favorite niyang child si Esau, and yun yung panganay, ayun dapat yung mabless. Pero kahit sa atin, hindi ito eh. Pero wala siya nagawa. Yes, and he shall be blessed. Ganon din sa atin. Minsan, Lord, hindi ito yung na-expect ko na dito mo ko dadalhin. Hindi ito yung na-expect ko na blessings na ibibigay mo. Hindi ito yung na-expect ko na lugar na saan mo ko dadalhin. Pero, pag pinangako ng Diyos sa'yo, kahit hindi man siya sa tingin mo, sa utak mo, ito yon, mangyayari pa din yon. Kahit hindi man siya, ito yung sa plano ko, dapat, bago ko makuha tong pagiging engineer ko, dapat one take lang ako. Ayun, nasa plano ko eh. One take lang. After nun, mag-take ulit ako ng board exam para maging RME. Tapos, ang dami ko ng title. Hindi pala. Pero, pinaramis ng God na naging engineer ako. Pero hindi sa naisip kong way na one take lang. Gagets niyo ba? Whatever happen, parang sinabi ni Pastor Nobem, pag may pinagagawa sa iyo ang Diyos, gawin mo. Diba sabi niya? Hindi man tiyak, pero ang tiyak mo, ipinapagawa siya sa'yo. Babaguhin ko. Pag may promise si Lord, paniwalaan mo. Hindi man siya sa ina-expect mong way, pero ang tiyak, may promise siya. Joke lang. So, yun lang. Napasaya kasi nakagano'n kayo. Di ko alam kung nakikinig pa ba kayo na nasa isip nyo. Nagka-process. Sige. Bigyan ko kayo ng 2 minutes. Sure. So, yun. So, si Isaac was a dying man. Mamamatay na siya eh, kaya siya magbe-bless. Living in a tent, owning nothing of promised land except the burial cave. Kasi mamamatay na siya. Ayun lang yung niya eh, yung burial. Kung saan siya ililibing. Yet, he spoke of future kingdoms, inheritance, and divine destiny as if they were absolute facts. Kasi, okay, si Jacob, dapat si Esau, pero si Jacob yung na-bless niya. So instead of trying undo the blessing or curse Jacob, Isaac stood by what was spoken. He looked at Esau and affirmed of Jacob. Sabi niya, and indeed, he shall be blessed. Kasi bukod sa hindi niya na kailangan, hindi niya na kayang ibalik yung blessing, like, di ko na pwedeng bawiin yon. Pero nung na-realize niya, okay, siya yung na-bless ko, meaning siya talaga ang dapat ma-bless. Sabi niya, yes, he shall be blessed. So yan. He believed God's covenant promise would outlive his own eyesight, his own biases, and his own lifespan.
Okay ba? So, am I measuring God's faithfulness in my life by current or temporary circumstances? Or am I anchoring my hope in His eternal promise? Minsan, di ba yung promise natin, hindi, ito yung promise sa akin ni God kasi ito yung nakikita ko. Ito yung nangyayari. At dito ako. Pero hindi pala yun. Hindi ka pala dun dinala sa iba. Sa hindi mo yung na-expect. Pero nangyari kasi promise ni God. Di ba? So, ayun. So, in conclusion, Isaac teaches us that you don't have to be loudest or most dramatic person in the room to be a giant faith. Sometimes, faith looks like staying exactly where God planted you and digging wells and choosing peace. That's all. Thank you. Kung sa Isaac, the power of quiet faith, ako, power of ako, power up. Hindi, joke lang. Pinapasaya ko lang kayo, okay? So, ayun lang, let us all stand and let us all pray. Power up!